Mapagpalang araw, mapagpalang tanghali, mapagpalang gabi. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Narito po tayo sa Barangay 105, Sonit, District 1, Tondo, Manila. Ano po? Magsasagawa tayo ng home Bible study. Ang ating pong papaksayin ay ang kasalanan. Bakit kasalanan? Kasi po, ang kasalanan ang inaatulan ng Diyos. Pag walang kasalanan, walang hatol ang Diyos. Dahil pumasok po yung kasalanan, meron pong hatol ang Diyos. Tingnan natin ang sinabi ni Apostol Pablo. Ngayon, baka sabihin niyo po, wala kaming kasama. Meron, pero ayaw lang nila makita yung mukha nila. Kasi po, sarili nilang interes yun. Huwag na po natin silang, magsabi lang kayo ng amen. Amen. Di ba? May nag-amen. God is good. Merong sumasagot. Ibig sabihin, meron po natin kasama. Dandan, baka mabasa. Sige, pagbigyan. Iharap mo yung chipa, hindi ka mahirapan. Iharap mo. Sa Roma, chapter 5. Basahin natin ang sulat ni Apostol Pablo. Pero bago tayo papalahot, tayo muna po ay mananalangin. Panginoon Diyos, sa aming Ama, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong ebanghelyo. Buksan ang puso ng bawat isa upang sa ganon makinabang po kami sa spiritual food na dala mo sa amin. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay? Yan. Sabi ni Pablo, Roma 5. Ang sabi niya ay 12. Ang kasalanan pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Siya dan po yan. At ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. So, kung wala pong kasalanan, ay walang kamatayan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ibig sabihin ni Apostol Pablo, lahat ng tao nagkasala. Ngayon, merong revelation si Pablo. Tingnan natin ang revelation ni Pablo. Ito. Siya nagsabi, lahat ng tao nagkasala. Ito naman ang kanyang revelation. Unang Timoteo, tingnan po natin ang sulat niya. Dito sa 15, sa last paragraph na lang ang kukunin natin. At ako ang pinakamasama sa lahat. Yon. Sa lahat ng nagkasalang tao na sinabi ni Pablo, ang sabi niya, ako yung pinakamasama. Ibig sabihin, si Pablo nagsabi na makasalanan tayong lahat. Pero sinasabi niya sa kanyang paggamin, siya ang pinakamasama sa lahat ng makasalanan. Ngayon, kaya po inamin ni Pablo yan, nung hindi pa siya apostol, ang trabaho ni Pablo ay pumapatay ng tao at tinuusig si Jesus. Kasi po, merong reliyon si Pablo at may siyang kumakapit sa kanyang reliyon, kaya galit na galit siya sa mga tagasunod ni Jesus sa kanyang panahon sa pangalan na Saulo. Kaya bawat makita niya pong mga tagasunod ni Jesus ay pinapapatay or ando siya habang pinapatay. Ganon po siya. Kaya sinabi niya, nung apostol na siya, ito po kanyang paggamin. Anong sabi niya sa kanyang paggamin? Simulan natin sa 12. Maganda po ito. Paliwanag ni Pablo. Unang Timoteo 1:12. Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon na nagbigay sa akin ng lakas para sa gawain ito, sapagkat ako'y minarapat niyang at tinirang na maging lingkod. Yun. Sa kabila ng siya po'y makasalanan, nagpapasalamat siya pa kay Jesus. Isipin niyo, inusig niya si Jesus. Pinapapatay, pinakukulong ang mga alagad ni Jesus sa kanyang panahon na sa pangalang Saulo. Hindi pa siya converted. Nung ma-convert na siya, ito sabi niya, salamat Panginoong Jesus. Kita niyo po, ano? Ang kanyang testimony.
13. Inirang niya ako. Yun po. Ibig sabihin ng inirang, apostol siya ni Jesus. Ginawang apostol. Inirang ako upang maglingkod sa kanya. O, kita nyo? Kanino siya maglulungkod? Kay Jesus pa. O, bagamat noong unay, nagsalita ako laban sa kanya, kay Jesus. Bukod dito, inusig ko siya, si Jesus. Nilait si Jesus. Sa kabila nito'y, kinahabagan ako ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa nung hindi pa ako naniniwala sa Kanya. Yan. Yung palang dahilan. Hindi pala siya naniniwala kay Jesus. Ngayon, question. O Brother Archie, naniniwala ka ba kay Jesus? Amen. Wala po. Sister Kim. Amen. Sister Melissa. Sister Melissa, naniniwala ka kay Jesus? O manicurista, naniniwala ka kay Jesus? Ayan. Apat po silang tinanong ko, ang sagot nila, naniniwala sila. Amen. Kasi kung hindi ka maniniwala, anong mangyayari? Lalabas ka laban mo si Jesus. Ito, ang hindi maniwala kay Jesus, alam niyo po ba anong status mo sa Diyos pag hindi ka naniwala? Sabi po sa 1:3:36, basahin ko ang nananalig sa anak kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak kay Jesus ay hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. So, kita nyo? Once na ikaw hindi ka maniwala kay Jesus, garantisado, galit ang Diyos sa iyo. Oh. Anong gusto niyo po? Magalit ang Diyos sa inyo? O sumampalataya na lang kayo sa kanyang anak na si Jesus? Siyempre, sumampalataya ka. Tuloy natin yung testimony ni Pablo. Oh. Sa 14, ano sabi ni Pablo? Iginawad sa akin ng Panginoon ng kanyang masaganang pagpapala. Oh. Binles pa siya. Oh. Kalagip ang pananampalataya at pag-ibig nasa atin dahil sa pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. O, kita niyo po. Nakipagkaisa na siya kay Jesus. Sa kabila ng masamang ginawa niya kay Jesus. Anong sabi niya? Nilait ko noon. Oh, nilait ko noon. Kailan yon? Noong hindi pa siya mananampalataya. Yun ang sabi niya. Nagawa ko yon sa kawalan ko ng pananampalataya sa Kanya. Verse 15. Narito ang isang katotohanan dapat tanggapin, paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Sino tinutukoy niya? Lahat ng tao. Makasalanan. Anong sabi ni Pablo? Oh, ulitin natin. Si Yesu Kristo ay naparito sa sanlibutan. Ibig sabihin, itong Yesu Kristo na ito, may pinagmulan. Kasi, pumunta lang siya dito eh. O, tingnan natin, anong sagot ni Jesus? Sa libro ng 1:6-38. Basahin po natin, anong sabi ni Jesus? Ito. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit. Yun ang pinanggalingan niya, langit. Kasi po anak siya ng Diyos, kaya taga-langit siya at the same time. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ang nagsugo po sa kanya ay ang kanyang Ama. Wala pong iba, yung God the Father sa langit. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Yun po, sinugo siya. Okay, tapusin na natin sa verse 15. Unang Timoteo, chapter 1, verse 15. Narito ang isang katotohanan dapat tanggapin, paniwalaan ng lahat. Si Yesu Kristo ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa kanila. Tingnan natin ang sinabi ni Jesus. 1:3-17. Noong araw po, sa aking paglalakad, nakakita ko na may lalaking may kapansanan. Stroke siya. Tinanong ko siya,
Sabi ko, anong sakit mo? Stroke. Naglalakad siya mabagal, may tungkod, nakakasalita rin naman. Sabi ko, ba't ka na-stroke? Ang sagot niya po, alam niyo ano? Pinarurusahan ako ng Diyos. Kita niyo po. Nang ma-stroke siya, kasalanan pa ng Diyos. Oh. Sabi ko sa kanya, brother, pati Diyos dinamay mo. O, babasahin natin. 3:17. Kung ano yung sinabi ni Pablo dito, natutunan niya kay Jesus. Ito. 1:3:17. Ang sabi ni Pablo, ay ni Jesus, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, si Jesus, hindi upang atulang parusahan ang sanlibutan ng mga tao, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Kita niyo po, hindi po namamarusa, nagliligtas. Lahat tayo nagkasala, sabi ni Pablo, lahat tayo ililigtas ni Jesus. Amen. Kaya sabi ko doon sa Kilari, yung stroke, ilang taong ka ng stroke? Ang sabi niya, 5 taon. Isipin mo, 5 taon ka pa, hanggang ngayon buhay ka. Ngayon sabi mo, kasalanan ng Diyos, pinarurusahan ka. E di sana yung unang stroke pa lang, dedo ka na. Namatay ka na. Ngayon, tanong ko sa kanya, ano bang buhay mo noon nang hindi ka pa na-stroke? Nagbibisyo ako noon. Baka inuman, bisyo. O kaya ka na-stroke. Inabuso mo yung bisyo sa katawan mo. Yun ang dahilan. Ikaw ang may kasalanan. Walang kinalaman ng Diyos sa iyo, Brother Larry. Pinayuhan ko siya. Huwag mo nang pagbintangan ng Diyos. Pasalamat ka nga, 5 taong buhay ka pa eh. 5 taon nakakasalita ka pa. 5 taon nakakalakad ka pa kahit papaano. Eh yung iba, isang birada lang patay na. Isang birada lang bedridden na. Isang birada lang halos ayaw na nilang mabuhay dahil sa sakit. Samantalang ikaw nakaka 5 years ka na. Dapat mag-amen ka. Sabi ko. Yan pinayuhan ko po yung tao. Kaya sabi ni Pablo, sabi ni Jesus, isinugo si Jesus, hindi upang parusahan ng tao, kundi upang iligtas tayo. Amen. Ibig sabihin, mahal tayo ng Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos na yan, lahat po tayo makasalanan na tao. Lahat tayo wala na natira. Kasi sabi ni Pablo, lahat tayo. Pero meron siya sariling confession. Anong confession niya? Ako yung pinakamasama sa lahat ang masama. Pero nakaranas siya ng habag ng Diyos. Tayo pa kaya ang hindi makakaranas? Amen. Hindi naman tayo pumapatay ng tao. Nagmamarites lang tayo. Hallelujah. Sino bang marites dyan? Yung marites para pumapatay ng tao yan. Bakit? Binibenta mo yung kapwa-tao mo. Para sang, alam niyo bang may pantarak? Yung nakatalikod yung kaibigan mo, tatarakan mo ganon. Backfighter. Yung marites, pumapatay din ng tao yan. Kaya kayong mga marites, Hindi pinagpapala yung mga marites. magsitigil na kayo sa marites. Bakit? Sabi ni Jesus Marites, tumigil ka na dyan. O basahin po natin. Baka kala nyo, walang marites dito. Hindi na pinagpapala. Alam mo ba? Doon po sa Mateo chapter 4 verse 17, sabi ni Jesus ay, anong sabi niya? Magmula noon, nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisiyan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit na maghari ang Diyos. So, kung marites ka, anong sabi ni Jesus? Talikuran na ang inyong kasalanan. Ginawa ko lang pong halimbawa yung marites. Pero, totoo yun. Pag marites ka, para mo tinatarap ng kutsilyo sa likod ng kaibigan mo. Eh bakit? Eh wala siya, binibenta mo siya. Ano sabi ni Jesus? Talikuran na ang iyong kasalanan. Kaya tayong mga tao po, nagkasala, ang sabi ni Jesus, talikuran ng ating kasalanan. Ano po? Talikuran, ibig sabihin, stop. About face. Kung pahabanti ka sa kasalanan, stop din, umarap ka dito, bumalik ka na.
Ganon po yung pagsisisi. Repentance. Kaya repent. Sabi ni Jesus, repent. Ibig sabihin, yung kasalanan mo, pagsisisihan mo upang pagharihan ka ng Panginoon Diyos. Hindi po ba napakaganda yan? Na dati ang nag-ahari sa puso natin si Satanas, sa buhay natin si Satanas, pero nung tinanggap natin si Yesus, sumunod tayo kay Yesus, sino na nag-ahari ngayon sa atin? Ang Panginoong Yesu-Kristo. Hanggang kailan? Hanggang nabubuhay tayo, sumunod tayo sa Kanya. Tignan niyo po yung sinabi niya sa Mateo chapter 28. Ano pong sabi ng ating Panginoong Yesu-Kristo? Tignan natin sa 19. Kaya tumayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa, bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. 20. At turuan sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. O, tuturuan tayo. Anong tuturo sa atin? Utos ni Jesus. O, kaya dapat ang maging buhay mo ngayon ay si Jesus na. Amen. O, at kapag sinusunod mo, anong pangako? Ito, babasahin ko. Dadaan ka ba? O, sige. Akala ko dadaan ka. Okay. Ako'y laging kasama ninyo. Amen. Hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kita nyo po, kapag susunod ka, ang sabi ni Jesus, sasamahan kita. Sinong gusto mo sumama sa iyo, kaibigan? Si Jesus o si Taning? Mamili po kayo. Kanya-kanya tayo ng buhay. Ako, kung ako tatanungin, gusto ko makakasama kayo lahat sa langit. Pero kayo rin pa ang magpapasya. Ano po? Kayo pa rin ang magpapasya. Bakit? Buhay nyo po yun eh. Ang sabi ni Pablo, bawat isa aarap sa hukuman ni Kristo. O tingnan natin, hindi pwede yung barkadahan tayo ron. Kasi ang sabi niya, sa 5:20, 5:10, anong nakalagay? Basahin po natin, 2 Korinto po. Eto. Sapagkat bawat isa ay aharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kahukulang ganti sa kanyang ginawa. Mabuti man o masama nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Merong hukuman sa langit at nandiyan si Jesus. Dito po sa lupa, eto, ganito lang ha. Pagka nagkasala ka, iharap ka sa judge. Tama. Doon ka lilitisin ng judge. Kapag napatunayan ng judge, nagkamali ka, ang judge ang hahatol sa iyo. O, Juan de la Cruz, lumabag ka sa batas, hahatulan kita ng ganito. Ayon sa batas, yung batas ngayon ang gagamitin niya para sa hatol ng kasalanan mo. Pero siyang gagawad si judge. Hindi pwedeng umatol dito sa lupa kung hindi ka judge. Yung ang presidente, sasabihin, masama ka, niloloko mo ko. Pag nag-apila ka sa judge, judge pa rin na masusunod. Tandaan niyo po yan. Judge pa rin po ang masusunod. Pero pagdating sa langit, si Jesus po masusunod. Bakit? Siya na kasi yung judge. Yung judge dito sa lupa, kaya natin lokohin. Bakit? Para magtagal ang kaso mo, lagay ng pera. Judge, ilalim mo lang yan. O kaya, judge, hindi ako makakaharap sa hearing. May lakad pa ako. Judge. Ang gagawin ng judge, puro sa ilalim yung kaso. Pero doon sa langit, ano susulan niyo si Jesus? Judge, Jesus, anong isusulan mo ron? Wala. Kaya dito pa lang, magpakatino na po tayo. Anong sabi ni Jesus? Pagsisihan at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Pag hindi po tayo nagsisi, hindi tayo paghaharian ng Diyos. Ano man po yung sama ng loob natin, kaibigan. Anong sabi ni Jesus? Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Patawarin mo kami sa aming kasalanan, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Pag hindi ka
nagpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Kaya pag ang taong hindi nagpapatawad, siya nang gumagawa ng mabigat na kasalanan para sa kanya sarili. Hindi po yung may kasalanan. Dahil hindi ka marunong magpatawad, ikaw nang gumagawa ng bigat ng iyong kasalanan. Kasi nakalagay sa Biblia, magpatawad ka para patawarin ka ng Diyos. Amen. Tandaan niyo po yan. Ang Diyos hindi nakikipagbiro. Biruin yung kapwa ninyo, huwag kayong makipagbiro sa Diyos. Kung ano sinabi ng Diyos, yun lang po ang dapat nating gawin. Amen. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin. Kami pong mga taong makasalanan, hindi nakahabot sa pamantayan ng iyong batas. Subalit, dahil sa iyong paghibig sa amin, binigay mo ang iyong solong anak na si Jesus. The purpose is, sampalatayan namin siya para sa aming kapatawaran ng aming kasalanan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ngayon, kayong mga nanonood dito, isa lang. Pwede kayong mag-like, pwede kayong mag-comment, pwede rin kayong mag-share. Kayong mga nasisharean, mag-share din kayo. Kung hindi pa kayo subscriber, mag-subscribe po kayo. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Tandaan niyo po, mas maganda na pong mag-share kayo patungkol sa salita ng Diyos kaysa mag-share kayo ng kadimonyoan lang sa social media. Di po ba? Maasahan ko ba kayo, kaibigan? God is good all the time. Amen. Sige po, hanggang dito na lamang, ano? Naway datnan kayo ng ating munting video nasa maayos na kalagayan. Bye-bye!